Okay, mapagpalang araw, ano po? Dito tayo sa tahanan ni Brother Hachi at si Sir Teo para magbasa ng Biblia. Ano po? Marami po ang iba't ibang pananampalataya ang tao. Mula panahon, ano man ang klaseng tao sila, ano man ang kinabibilangan nilang mga tao, lahat naman ng tao mayroon pong reliyon. Pero sa Bible po, ituturo po ng Biblia paano tayo magsampalataya. Bago tayo magpapalaot sa pag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, tayo muna ay lalapit at mananalangin sa Diyos upang siya po ang manguna sa atin at magbigay ng liwanag sa kanyang mga turo't aral upang ating pong lubos na maunawaan ang kanyang layunin. Ang kanyang layunin, tayong mga tao ay dalhin sa kaligtasan. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita upang aming pong maunawaan ang iyong turo't aral. Maliwa, salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang sabi po ng 1 chapter 20 verse 31, marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksiyan ng mga halagad. Ngunit hindi natatala sa aklat nito. 31, ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya tayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkakaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Maliwanag po ang sinasabi ng Biblia. Ano po? Yung natala rito, huwag na nating hanapin yung hindi natala. Alam niyo po, may mga tao, hindi ko alam kung namimiloso po lang sila o sadyang nagmamagaling o sadyang ayaw nilang tanggapin na napapahiya sila. Meron po kasi akong karanasan na ganyan. Kumbaga sa chess, na-checkmate ko siya. Kaya sabi niya sa akin, maniniwala ko sa mga matatandang scripture, sabi niya. Kita nyo, naghahanap ka ng mga matatandang scripture. Sabi mo, Tagalog na nga mga Biblia natin sa Pilipinas, ba't ayaw mo pang tanggapin? Ayaw mo pa paniwalaan yan, Tagalog na. Kaya kasi nga, nung dumating ang puntong, hindi siya makasagot. Sabi ko nga po, para ko siya na-checkmate. Kaya para naman hindi siya kahiya-hiya, gusto niya daw yung mga matatandang manuskripto. Sabi ko naman sa kanya, sige, mag-hanap ka, then babasahin mo sa aking harapan. Yan ang sinabi ko. Pero ang sabi dito ni Juan, yung natala rito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas. Ano mo bang ibig sabihin ng Mesiyas? Kristo, tagapagligtas. Yan ang Mesiyas po. Ano pa nakalagay? Anak ng Diyos. Ibig sabihin, si Jesus po anak ng Diyos. Hindi siya anak ng kung sino-sino. Kahit po yung anak ng tao, marami kasi ay anak lang siya ng tao, kagaya ni Maria. Iba po. Iba si Jesus. Hindi siya ganun lang. Huwag po tayo kasi mamili lang ng mga gusto nating paniwalaan. Anong sabi pa? Sa gayon, magkakaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, yung natala po sa Biblia, pag tinanggap natin, pinaniwalaan natin, sinampalatayanan natin, anong sabi? Na si Jesus ang ating tagapagligtas, magkakaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Naalala niyo po ba yung kanyang salita doon sa 1:14? Tingnan na nga natin ano sabi niya ng Panginoong Yesu Cristo. Ang sabi niya ay sa 14:6.
Sumagot si Jesus, ako ang dahan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Anong sabi ni Juan? Sa pamamagitan ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Sa pamamagitan ko. Sa pamamagitan niya, meron pa tayong babasahin, ano? Sa 1:1 naman. Ganito naman ang ating mababasa. Sa pasimulay naroon ng salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. 2. Kasama siya ng Diyos sa pasimula pa. 3. Sa pamamagitan niya, ay doon na naman yung salita pamamagitan niya. Ayan o. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Sa creation po, ang kasama ng Diyos sa paglikha, walang iba kundi si Jesus. Magkasama na po sila, magbuhat pa po sa simula ng creation. Ayun, ang sabi ng tao, nagsimula si Maria, magsimula si Jesus nang ipinanganak ni Maria. Lalabas ngayon, magkakontra na sila pati ang Biblia. Sa paglikha pa lang, kasama na siya sa paglikha. Paano mo sasabihin, aba, sino ba naglikha kay Maria? Hindi po ba ang Diyos? Sa pamamagitan ng Panginoong Yesus? Paano ngayon? Medyo magkarambol na. Hindi. Sa simula pa lang po nang wala pang creation, ang Diyos ay magkasama sila ni Jesus, maging sa paglikha. Dito pa sa sulat ni Apostol Pablo, sa Colosas, anong sabi ni Apostol Pablo, chapter 1? Ganito po ang mababasa mula sa 15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Kita niyo, lahat ng nilikha sa may kapangyarihan. Kaya si Jesus po may kapangyarihan sa atin. Kasi nilikha lang tayo. Okay? Sige, sapagkat ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga paghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Maging si Pablo man, sa paglikha, sa pamamagitan niya. Ngayon, ano sabi? Di yung nagsasabi, ay, si Jesus naman nagsimula lang na ipinanganak ni Maria. Naloko na kung ganyan ang paniwala nila. At yan naman talagang paniwala nila sa kanilang mga doktrina. Nagsimula lang. Alam nyo, saan nila binabata yan? Kasi, nang si Jesus po nangangara sa ibabaw ng lupa, nakadibati niya yung kanyang mga kababayan na mga Hudyo, Pariseo at mga Saduceo. Tingnan natin hindi nila matanggap ito Sa chapter 8 ng 1. Anong sabi dito? Babasahin natin. 8. Simulan na natin sa anong talata yun? Ganito nakasulat. 8:52. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak namin inahalian ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sino mang namumuhay ayon sa iyong aral. 53. Dakila ka pa ba kaysa aming abang Abraham? Siya'y namatay, gayon din yung mga propeta.
Ano ba ang akala mo sa iyong sarili? Sumagot si Jesus sa 54, kung ako nga ang nagpaparangal sa aking sarili, yay walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Kita nyo? Maka-Diyos pa rin pala yung mga tao, pero laban sila kay Jesus. Tuloy natin ang basa. 55. Hindi ninyo siya nakilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kung hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Mga sinungaling pala yung kausap niya rito eh. Ibig sabihin, nagpapanggap po sila na ang Diyos sa kanilang Ama. Oh. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. 56. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko, sabi ni Jesus. Kaya nakita ni Abraham si Jesus. Ito na yung sinasabi niya. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Nung makita pala ni Abraham si Jesus, nagalak pa si Abraham. Si Abraham. Saan yung kasaysayan ni Abraham? Hindi ba lumang tipan? Paano ngayon yung paniwalang nagsimula lang ng pinanganak ni Maria? Samantalang si Abraham nakita na si Jesus. At nagalak siya. Nung makita si Jesus. Sino nagkukwento rito? Si Jesus. Oh. Ibig ba sabihin si Jesus sinungaling? Hindi. Kaya sabi niya, kayo ang sinungaling eh. Okay, tuloy natin. Dahil dito sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pa 50 tahon. Nakita mo na si Abraham. Kita nyo? Wala ka pa 50 anyos. Nakita mo na. Tuloy natin. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako na. Ibig sabihin, nandun na siya. Before the birth of Abraham. Kaya nakita ni Abraham, ako, nakita niya ako at siya'y nagala. So, mali naman po yung sinasabi nilang si Maria daw nagsimula ng ipinanganak ni Maria. Kaya nga sabi ng Biblia, yung natala rito, yung natala, huwag na tayong mag-anap ng iba. Kaya nga sabi ko sa kausap ko noon, datindahan yun eh. Alagad ni Soriano. Sabi ko, sige, hanapin mo yung matatandang script to. Manuscript ka ako. Pag nakita mo, dalhin mo rito, basahin mo sa harap ko. Dahil nasukol ko siya, siyempre, para wag naman lumabas na kay Yaya, nagpapalusok. At pinabayan ko naman lumusok. Kanya lang, pagbuhat doon, hindi ko na nakita yun. Kaya sino naman maghaharap ng script? Sige nga, kahit magpunta ka sa abroad, hindi mo rin makikita. Kung sakali makita mo sa mga museum, hindi mo madadala yung kaibigan. Maaaring litratuin mo lang. Ang problema, kaya mo bang basahin yan? Hindi. Oh. 59. Dumampot sila ng bato upang siya batuin. Kita nyo, sa galit nila kay Jesus, dumampot ng bato. Anong sabi ni Jesus? Dumampot sila ng bato upang siya batuin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Sa loob pala silang templo sila nag-uusap. Alam nyo, yung templo noon, talagang venue ng mga tao talaga yan. Kaya dyan pumupunta sila Pablo sa mga templo upang hanapin yung mga mananampalataya para parusahan niya. At ang mga apostol na pumupunta sa mga templo kasi nga nandun ang mga taong marami para makapangaral sila pa. So, yun nakasulat dito, ang sabi niya, yun po dapat ang paniwalahan natin para magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. O hindi pa po ba sapat yun? Ba't kailangan kang pahirapan ng inyong sarili na papaniwalaan wala sa lugar? Ang sinasabi kasi nila,
wala daw existido si Jesus. Sa Biblia, nag-exist na siya eh. Nakita nga ni Abraham eh. O sino nagsasalita? Si Jesus. O nagkita sila na Abraham at sabi niya, at natuwa si Abraham na inyong ama. Kanya, hindi lang po nila matanggap talaga. Kasi nga po, ang tingin nila kay Jesus, dahil pinanganak ni Maria, sa sabsaban ng mga hayop, hindi sila makapaniwala na siya anak ng Diyos o siya isang hari. Ang gusto nila maging hari, yung makita ba nila na yung talagang nakasuot pang hari. Oh. Opo, tatandaan niyo po yan. Huwag pong malikot lang ang isip, magbasa na lang kayo ng Biblia. Ngayon, anong ginawa nila? Pinagtangkahan nila si Jesus. 8:44. Ang sabi ni Jesus, ang dyablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao sa simula pa at kalaban ng katotohanan at di matatagpuan sa kanyang katotohanan kahit kailan man. Siya'y nagsisinungaling, di kasi ito sa kanya sapagkat siya'y sinungaling at ama ng mga sinungaling. Sa 40. Ngunit pinagsisikapan ninyo kung patayin kayong sinasabi ko lamang ang katotohanan na narinig ko sa Diyos. Ang aral ni Jesus galing po sa Diyos. At dahil pinangangaral niya yung utos ng Diyos sa kanya, hindi nila matanggap kaya siya pinagtatangkahan nilang patayin. Di ba yung nabasa natin, nagsidampot sila ng bato para batuhin si Jesus? Anong ginawa niya? Umalis siya sa loob ng templo. Ikaw ba naman ang babatuin eh? Hindi ka ba lalayas? Hindi ka ba alis? Siyempre alis ka. Masakit yata yung mabato kahit isang bato lang eh. Paano kung 10 yung bumato sa iyo, lahat na yung tumama? Ay patay ka. Sa Udyo kasi yun ang parusa nila, stoning. Kagaya kay Magdalena. Sabi nila kay Jesus, Guro, nahuli natin si Magdalena, nagbebenta ng aliw. Anong sabi ni Jesus? Sige, yung walang kasalanan sa inyo, una na bumato. Diba? Ganun ka, sa kanila kaigpit ang batas. Pagpapatayin ka, babatuin ka. Kaya yung mga Hudyo, dumampot silang bato para patayin si Jesus. Hindi nila matanggap ang kanyang haral. Na ano ang dala ng haral? Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Pero pinagsisikapan ninyo akong patayin. Ano ba yung katotohanan? Salita ng Diyos. 1:17. Dito sa 1:12:49 sabi ni Jesus. Dito naman ang nakatala. Ang sabi niya, sapagkat hindi ako nagsasalita ng sagana sarili ko lamang, kundi ang Ama nagsugo sa akin ang siyang nag-uutos, kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag, sabi ni Jesus. O kanino mang gagaling yung salita niya? Galing sa Diyos. Verse 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi. Yung nakasulat, paniwalaan nyo. Anong paniniwalaan nyo? Sinabi ni Jesus na yung aral ko hindi galing sa sarili ko, kundi galing sa Diyos. At kung yung salita niya, pinaniwalaan natin, anong sabi ni Jesus, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya yung nakasulat sa 1:20, 30-31, yung nasulat dito, sabi niya, wag na natin hanapin pa yung hindi nakasulat. Kaya sabi ko doon sa dating daan, wag mo nang hanapin yun. Sabi na nga niya nakasulat dito eh. Hindi ka lang makasagot ka ako. Gusto mo na maghanap pa ng ibang manuskripto. Ako yung mga sinauna, yung sinasaykos. Huwag ka na maghanap ng ganon dahil hindi mo naman kayang basahin yung ako. Anong sabi dito? Panguli, pagbalikan natin yung ating scripture. 1:20-30. Marami pang kababalagang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga halagad. Ngunit,
hindi na natala sa aklat na ito. Verse 31, ang mga natala rito ay nasulat upang sumalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Salamat, Panginoon Diyos, wala kang tigil na nagtuturo sa amin. Turuan mo kami ng tamang pananampalataya, ng tamang paniniwala sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Salamat po. Kayong mga nanood ng video, nawa, kung hindi nyo pa po sinusukong buhay nyo kay Jesus, isuko nyo na. Sapagkat wala pong mamamagitan sa ating kundi siya. Tandaan nyo po yan, hindi tayo kaya pamagitan ng mga patay na mga santo at santa. Si Jesus po nananatiling buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen. Dito po kami sa Barangay 105, Sonate, District 1, Tondo, Manila. Sige po, God bless us all po.